Isang mabigat na responsibilidad ngayon ang nakaatang na pasanin ni Kai Sotto. Dahil ito ang inaasahang isa sa magtataas ng bandera ng Pilipinas sa nalalapit na FIBA o QT. Siya'y itinuturing na isang generational talent, isang bihirang hiya sa mundo ng Philippine basketball. Ang tanong, makikita ba natin ang dominasyon ni Kai Sotto? Hindi ba tayo nito bibiguin sa inaasahan natin sa kanya? Sa mga nagdaang laro, ipinakita ni Kai ang kanyang pagiging dominante sa pagdepensa at pag-rebound. Ang pagnanais na magtagumpay para sa bayan ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa atin at sa bawat lundag at block. Hindi lamang puntos ang kanyang hinahabol, kundi ang puso at suporta ng bawat Pilipino. Ngayong papalapit na ang OQT, bawat segundo ng paghahanda ni Kai kasama ang Gilas Pilipinas ay puno ng kahalagahan sa ilalim ng gabay ni Coach Tim Cone. Ang Gilas ay hindi lamang nag-eensayo para sa teknikal na aspeto ng laro, kundi pati na rin sa paghubog ng karakter at pagdibayin ang samahan ng team. Ang kanilang pagtutulungan at pagkakaisa ay magiging mahalaga sa harap ng matinding hamon at makapangyarihang kalaban sa torneo. Sa pagbubukas ng ating kwento, isang malaking hamon ang nakapatong sa mga balikat ni Kai Sotto bilang isa sa mga pangunahing manlalaro ng Gilas Pilipinas. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang upang magpakitang gilas, kundi pati na rin upang itaas ang bandila ng ating bansa sa entablado ng mundo. Sa kanyang mga mata, makikita ang liwanag ng determinasyon, ang pagnanais na maging halimbawa ng kagitingan at kahusayan para sa lahat ng kabataang Pilipino na nangangarap umangat sa larangan ng sports. Ang kanyang mga paghakbang sa court ay tila mga hakbang patungo sa pagkakataon na mag-ukit ng bagong kasaysayan para sa Pilipinas. Habang lumalalim ang gabi sa bawat ensayo, ang oras ay tila humihinto para kay Kai. Ang court ay nagsisilbing kanyang sanktuaryo kung saan ang bawat galaw ay may kalakip na dasal. Dasal na hindi lamang para sa kanyang tagumpay, kundi para sa karangalan ng buong bansa. Habang papalapit ang torneo, ang tanong sa isip ng bawat Pilipino, magiging dominanteng puwersa kaya si Kai Sotto sa court? Ang mga mata ng mundo, kabilang ang mga scouts mula sa NBA, ay nakatutok sa kanyang bawat kilos. Dito masusukat kung ano na ba talaga ang narating ng isang Kai Sotto sa mga lumipas na panahon. Kailangang ipakita ni Kai ang lampas sa 100% ng lahat-lahat ng kanyang natutunang experience sa mga nakalipas niyang training at mga laban sa Japan B-League. Ang kanyang magiging laro ay maaaring huling pagkakataon na lamang upang patunayan ang kanyang value sa lahat ng mata sa buong mundo. Tulad ng sinabi ni Kai, ang tunay na laban ay nasa loob ng court. Ang kanyang puso at determinasyon ang magiging susi sa kanyang mga laban. At bilang isang bansa, tayo'y magkaisa sa pagbibigay ng suporta. Naway ang ating kolektibong sigaw at suporta ay maging simbolo ng ating pagkakaisa at pagmamalaki, hindi lamang bilang isang taga-suporta ng sports, kundi bilang isang bansa na buong puso at walang pag-iimbot na sumusuporta sa bawat kabataang nagsusumikap abutin ang kanilang mga pangarap. Kasama ni Kai, sabay nating isusulong ang bandera ng Pilipinas sa mas mataas na entablado ng mundo. Mga kashish, palakasin natin ang ating suporta para kay Kai at sa buong Gilas Pilipinas team. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine basketball. Together, let's be part of this exciting journey to the top. Kamusta mga kashish, kaibigan, kapamilya, kapuso at kapanalig sa pananampalataya? Welcome po sa ating komentary kung saan pwede po silang magbigay ng kani-kanilang mga sariling opinyon at kahit violent reaction patungkol sa Kai Sotto. Kaya bang dominate ang papalapit na OQT? Kung kayo po ang tatanungin, ano sa palagay ninyo? Kaya bang maghalimaw ng ating pambato dito? Para sa akin, kayang-kayang i-dominate yan ni Kai. Ngayon ang mga makakaharap natin, basta wag lang aalatin. So, kasama sa tune-up game na makakalaban ng ating national team ay ang team ng Poland. So, based sa nasagap nating balita ay ito ang kauna-unahang makakalaban ng ating national team o Gilas Pilipinas
sa nalalapit na OQT tune-up game. So hindi rin biro ang team na to ha. Malalakas talaga ang mga ito. Pero ang nakakatuwa lang sa kanila tinitingala din nila tayo. At sinabihan pa nga ang team ng Gilas na isang developing extremely dynamically dahil nga sa mga makabagong era ng mga players ng Gilas Pilipinas. Kasi nga ay ang tatangkad ng mga bagong player ng Gilas at talagang batang-bata pa. So unang sabak pa lang ng Gilas Pilipinas talagang meron na agad na isang NBA player ang kasali sa team ng Poland. At ito ay si Jeremy Sohan. Unang sabak pa lang ni Kai, talagang meron na kaagad na NBA player. So kailangan talagang magpakitang gilas agad nito. Ika nga, it's time to shine again ni Kai. Dahil kailangan niyang mangmama dito at huwag kabahan sa NBA player na yan. Kailangan niyang magpakitang gilas agad kahit tune-up game pa lang ito. Dahil nga paniguradong napakaraming manonood at nakasubaybay sa kanyang mga galawan sa kanyang magiging laro na mga taga NBA scouts. Ngunit para sa akin lang mga kaibigan sa akin lang po ito ha, baka huling pagkakataon na ito ng ating pambato na mapansin ng NBA agents dahil nga tumatanda na rin si Kai Sotto at alam naman natin na talagang batang-bata ang mga kinukuha sa NBA. Pero syempre, huwag tayong mawawala ng pag-asa at magtiwala lang tayo kay Kai Sotto kasi kitang-kita naman natin dito sa pinapanood natin na talagang malakas na siyang maglaro. What more pa ngayon mga kaibigan, di ba? Dahil talagang mas nahasa na si Kai Sotto sa Japan B-League. So kaya sa tingin ko, hindi tayo bibiguin Kai Sotto. Alam naman natin yan. Excited na ako sa paghahalimaw ni Kai Sotto. So kayo po, sa tingin nyo ba kayang-kaya nang i-dominate ni Kai ang OQT? I-comment nyo na lang po sa ibaba dahil masarap itong pag-usapan at pagdebatihan. Malapit-lapit na din magsimula ang practice ng Gilas. Kaya lang ang nakakalungkot lang halos 2 linggo na lang ang kanilang magiging practice at sa palagay ko kukulangin talaga ito dahil nga ibang-iba ang makakalaban, hindi mga Asian players. Huwag naman po sanang mapahiya ang ating Gilas sa mga magiging tune-up game nila na magaganap Kung kasama lang sana dito si Renz Abando mas maganda sana ang lineup. Hindi pa rin talaga kasi kinukuha ni Coach Tim Cone itong si Lakay Ano kaya talaga ang dapat niyang patunayan para maisama na siya dito sa Gilas Pilipinas? Kasi kung ako ang tatanungin pwede naman sanang ipalit si Renz Abando kay CJ Perez. Kasi talagang mas makikita natin ang kayang gawin ni Abando kumpara kay CJ Perez. Hindi natin alam, baka may favoritism lang na nagaganap. Well, anyway, talagang desididong pulbusin ni Coach Tim Cone ang Latvia at Georgia. Talagang kumpiyansa ito na kayang-kaya ng ating national team na talunin ang mga kupunang ito. Kayo mga kaibigan, sa palagay nyo, kayang-kaya ba? Maraming salamat po sa muling panonood mga kaibigan. Baka pwede pong makahingi lang kahit isang like mga kashish. At yun lamang po at maraming salamat. Mabuhay ang Gilas Pilipinas!